Alright. INC Peace Rally update ho tayo dito ngayon sa Davao City. Today, dated is Sunday, January 12. Time check tayo. So alas 6 pa lang ng umaga, no? So January 12. Gusto ko lang i-update ho dito. I-update ko yung sarili ko, and at the same time yung mga nanonood na rin kung ano nga bang magiging ganap nito bukas, January 13, Monday, para sa INC or Iglesia ni Cristo Peace Rally na gaganapin sa buong Pilipinas. It's a nationwide ha. It's a nationwide event to na gagawin ng ating mga kapatirang mga Iglesia ni Cristo. So gagawa ho sila ng Peace Rally. Peace Rally ha. So iba yung rally na yung Marcos, Duterte, Arroyo, Erap. So ano to, kumbaga parang peace rally lang. So sa aking understanding, so parang siya, parang tahimik. From the word peace, tahimik, walang ingay, hindi sisigaw, maglalakad lang yata, I don't know. Rally, maglalakad. Pero siyempre from the word rally, no. So siguro may magsasalita. Pero hindi parang magsasalita sila for peace, parang ganun siguro, no. So ngayon mga nanonood dyan, I have 20,000 subscribers, no. So maaaring isa dyan sa inyo ay Iglesia ni Cristo, no, or INC member. So pwedeng malaman kasi panganigurado meron kayong idea, meron kayong alam, meron na kayong nakuhang mga information galing sa inyong anong tawag dyan, ministro ba? Sorry so di ako familiar. So paki-comment nga dyan, no, kung ano nga ba talaga ang pinaka-definition nitong magiging event bukas nationwide na INC Peace Rally. So is it for support? I mean, okay, alam ko naman sorry, narinig ko na sa sinabi ni BBM ng ibang mga sa mga social media naman, no, na susuportahan daw ng kapatirang Iglesia ni Cristo ang panawagan ni Pangulong BBM na wag i-impeach si Sara Duterte. Tama ba? So si Pangulong BBM ay nananawagan sa Kamara, sa Kamara, basta sa lahat, no. So si PBBM ay nananawagan na sa lahat, no, hindi lang sa Kamara, hindi lang sa Senado, kundi sa lahat na, no, ng mga Pilipino na wag suportahan or wag i-impeach si Sara Duterte. So ngayon itong kapatid natin mga INC, so susuportahan nila, para silang nag-second demotion sa panawagan ni Pangulong BBM na yan nga, wag i-impeach si Sara Duterte. So ano ba talaga doon ang gusto nating malaman, or gusto kong malaman ako na lang mismo sa akin, no, or ng mga Pilipino, gusto nating malaman kung ano ba talaga yung direct, no. So is it a form of support kay Sara Duterte para hindi mapatalsik, para hindi ma-impeach, or in form of support ng mga kapatirang INC sa ating Pangulong BBM na nanawagan na wag i-impeach or wag ipatalsikin si Sara Duterte, di ba? So ngayon, parang sabihin natin na pwedeng ang mga kapatiran nating INC is parang sinuportahan nila ang panawagan ni BBM. Ibig sabihin, lahat ng panawagan ni BBM ay susuportahan ba ng INC? For example, let's say na sabihin ni BBM na Sara Duterte, i-impeach si Sara Duterte, itapon si Sara Duterte sa West Philippine Sea. So since ang nagsasalita is si BBM, susuportahan din ba ng INC? Tama ba? So correct me if I'm wrong, kasi parang gusto kong isipin, or gusto kong i-interpret sa ganong paraan, no? Ayokong ako Duterte supporter ako, siyempre Dabawenyo, tapos basta hindi na kailangan i-explain. So Duterte supporter ako. So ngayon gusto ko lang malaman sa mga kapatirang mga INC ngayon na nakapanood nito, kung ano ba talaga yung pinaka point, no. So are you in favor ba sa kay Pangulong BBM na sa kanyang panawagan, or nag-second demotion lang kayo? Parang nagkataon lang siguro na parehas kayo ng intensyon ni BBM. Tama ba? Pwede, no? So maaaring ang intensyon ni BBM is ayaw niya talaga ng gulo, or maaaring magkakagulo, kasi magkakagulo talaga. Mantakin mo, 32 million people ang mag-a-atlas. Di ko alam kung paano gagawin nyo, kasi hindi naman lahat kasi ng mga 30, hindi naman kasi lahat ng 30 million people mayroong means, no, or mayroong kakayahan na pumunta ng Maynila para makisali, no.
rally. Rally sa ano sa taon nito sa EDSA. So syempre iba kahit pa may pera, hindi rin basta-basta maiwanan yung mga negosyo. Hindi maaaring maiwanan yung mga trabaho, not unless lang kung merong isa, dalawa, tatlo, apat o mga private sectors na willing magbigay ng support or support or financial, di ba? Financial support, pagkain, pamasahe, tirahan, accommodation, no? So depende na siguro kung merong mag-sponsor. So mangyayari 'yon na at least man ang kalahati ng 32 million katao na botante ni Sara Duterte pupunta ng Maynila, no? Anyway, so going back tayo dito sa aking katanungan. So Davao City, Sara Duterte is bound to impeach na siya kasi marami nang mga impeachment complaint sa kanya, marami nang nagreklamo, nag-file, nag-submit ng kailangan mga reklamo. So ngayon, yun lang, tatanungin ko lang kayo mga kapatid ng mga INC na nakapanood nito at nakapakinig na yun ba ay nagkataon lang ba sabihin man ni BBM na wag patalsikin si Sara Duterte o hindi, still ba rin kayong support kay Sara Duterte, ayaw nyo ma-impeach o talagang kung ano lang yung boses ni BBM yun talaga yung susundin ninyo, yung susuportahan or second emotion. For example nga, sabihin ni BBM na resign, Duterte resign or Os Duterte. So are you in favor pa rin ba with BBM? Yan lang gusto ko malaman. Gusto ko na malaman. So pwede namang hindi na sagutin, pero kung maaari mas maganda kasi may mga assumptions, mga speculations, no, sa mga DDS. So DDS, isa na ako doon, no, sa mga DDS. So pero hindi ako nag-assume na itong gagawing peace rally na to is para kay Duterte, di ba? So alam niyo 'yon. So is it for PBBM or kay Sara Duterte? Or nagkataon lang ba na kayo same boat, di ba? Same boat kayo ni Duterte. So ayaw ng mga INC na ipatalsikin ng mga Duterte kasi nga mga Duterte ang INC. And at the same time, nagkataon lang din na ayaw din ng presidente na patalsikin ang vice presidente na si VP Sara. Kaya yun, parang second emotion na lang sila. So or talagang ganun loyalist sila or I don't know. So sagot lang din naman hindi naman kailangang mamili. So pero meron akong mga kakilala, actually meron akong mga personal. Shout out ho sa inyo dyan nanonood, no. Meron akong mga kakilala din naman na nanonood din sa akin. Kakilala ko na personal like they know me and I know them, parang gano'n, no. So mga INC ho sila na ang sabi is parang palupok lang daw in Bisaya. I don't know kung anong palupok sa Tagalog, no, na parang palupok lang daw yon, pero totoo talaga is it's a sign na ang INC is for Duterte. Pero siyempre kahit pasabihin natin mayroon sila pagkakaisa, itong INC meron tao pa rin naman yan individual pa rin sila. So pagdating sa political color, kahit naman sa comment section makikita naman natin hindi naman lahat ng INC is pro Duterte at hindi rin lahat ng INC is loyalist, no. So talagang hati rin, no. Just for example, Catherine Bernardo, naman siya, di ba? Parang tama ba ako mga kagalang INC na ang binoto ninyo, ang inyong itinaas ang kamay during election is yung unit team, di ba? Kila unit team. Pero ang binoto ni itong si Catherine Bernardo is INC siya, pero siya Leni Robredo, no? So it's a for pink Plawan or Dilawan. So yun lang, gusto ko lang malaman. So update lang natin to dito. Bali ba't andito ako ngayon sa downtown ng Davao kasi gusto ko lang puntahan or tingnan itong lugar ng Davao City kung saan magiging sarado to, no. Bukas full closure talaga siya by January 13, 2025, Lunes. So gusto ko lang maglalakad-lakad tayo dito habang papaantok kasi hindi pa tayo natutulog. Alam niyo naman talaga yung tulog natin, yung ating date, tayo, nocturnal. So puntahan natin, no, ikutin. So mula sa nakuha nating mga road closure advisory. So meron tayo ditong several roads in Davao City will experience partial closures. Partial muna, no. Partial closures from 9 PM on January 11. So that was last night, no, since 12 ngayon. So from 9 PM January 11, that's the last night, hanggang sa 7:59 AM. Alas 7:59 ng umaga on January 13. Okay. Tapos with full closure. Okay. So magsisimula yung ang pagkakaintindi ko dito, ito yun, from Sunstar Davao. So pagkakaintindi ko dito, magsisimula yung partial. So hindi talaga siya fully, ha.
So partial closure. Ayan. Alas 9. So since kagabi pa lang, meron ng mga area dito sa downtown area of Davao City na may closure na talaga nagaganap. Hanggang sa alas 8 ng umaga. Sabihin ko na lang kasi minuto lang naman diferensya. So hanggang alas 8 ng umaga sa Lunes bukas. So ibig sabihin alas 6, alas 7 bukas pwede pang makadaan sa malaking bahagi ng downtown area dito sa Davao. By alas 8, alas 8, so sarado na lahat, no? So, hindi siya madadaanan. So yun po yun, no? So bali ang nakasulat ho dito is may mga daan dito nakasulat, tingnan natin. Okay, so from Go Davao, pwede yung hanapin si Go Davao, ha. Search nyo dyan para sa mga taga Davao na may trabaho bukas, kasi walang anunsyo, walang announcement na may pagkansela ng klase, di ba? Yung suspension of classes or sa trabaho, walang holiday, walang gano'n, no? So ibig sabihin January 13 is just a normal day, no? So may trabaho, may pasok, may eskwela, tapos dadagdagan pa ng event. So traffic na yun, ha. Tapos meron pang INC national or nationwide event, no, na yun ang peace rally na million ang inaasahan na pupunta dito sa Davao City or makikita natin bukas January 19 dito sa ating downtown of Davao. So ito yung affected streets or kalye: San Pedro Street, CM Recto, Pilayo, Iniego, Sibanggoy, Rizal, Bonifacio, Palmahel, Bolton, and City Hall Drive. So magsisimula ho tayo dito sa may Sibanggoy area. So ito ho yung kinatatayuan natin. Ito yung Sibanggoy area na nakasulat, Sibanggoy Street. So hindi na banggit yung Quirino Avenue. So ibig sabihin passable yung Quirino Avenue. Hindi na banggit yung Rojas Avenue, no? So passable siya. Hindi rin nabanggit yung Boulevard. So passable din siya. So yung yung sasarado nandito is yung downtown area. May Palmahel ba? Yun na nga, downtown area. So heart of the city, literal. So saan nagsisimula yung Sibanggoy? So dito yun, So Sibanggoy started sa may pinaka intersection sa may Mabini Extension, corner Quirino Avenue sa may Central Bank. Yan, tapos may call center dyan na area. Okay, so ang Ramon Magsaysay passable naman siya, hindi naman siya sinabing closure. So habang natin dito maglalakad-lakad paantok. So pag-usapan natin yung tungkol sa sa peace rally, no? Kasi yung iba medyo naku-confused talaga sa ganap kung is it for VP Sara Duterte. Although yes naman, in favor ho yan. In favor siya kay Sara Duterte. Pero yun na nga, gusto ko ulitin ulit yung tanong kung ito ba ay ito bang kapatirang mga INC? Kayo ba mga kababayan ng mga INC? Kayo ba ay once na kayo ay in favor ba talaga kay BBM, na ibig ko sabihin lahat ng sasabihin niya, lahat ng kanyang panawagan ay inyong susundin? Well, from the word peace rally, so base sa mga nakikita ko mga interview naman minsan, for example, ayun na nga sa mga yung medyo mataas, ba tawag ko? 'Di ba sa mga mga pastor, kung sa ibang relihiyon pastor, sa mga Katoliko naman mga kaabag, di ba? So basta yung yung bawat community, yung mga leader sa community nila. So yun na nga siya, parang pagbibigay suporta sa panawagan ni PBBM. So ibig sabihin kumbaga nakadepende kayo kay BBM, no? Yun ba yung ibig sabihin nun? So let me know in the comment box, no? Basta hindi lahat ng INC. Kung titingnan mo, although hindi ko rin naman din talaga alam kung INC ba yung mga nagko-comments na makikita ho natin sa comment box, kasi nga ang bilis lang din naman sabihin ako ay INC, ayaw ko kay Duterte. Ang dali naman sabihin kaya wala namang katibayan, di ba? Ay dali sabihin nun, isulat. O di kaya sabihin naman na ako ay INC at ako ay pro Duterte. Ako ay INC, ako ay loyalist, ako ay INC, ako ay ayaw ko sa mga Marcoses, parang gano'n, no? So yun, gusto ko lang malaman kung ba talaga, is it for dahil kay BBM? So pag once sabihin ni BBM na Sara Duterte, bumaba ka na, kailangan mo nang bumaba para sa katahimikan. Kasi kung hindi ka bababa sa iyong pwesto bilang Vice President, talagang magkakaroon ng gulo.
So since itong Iglesia ni Cristo Church or INC Church is ano talaga sila no, for peace, katahimikan. In fact, hindi talaga yan sila nakikialam sa politics, no, hindi sila nakikisali. Although bumuboto naman sila, pero hindi sila yung talagang ano no, yung nag-iingay, hindi kagaya talaga ng ng Roman Catholic, di ba? Na present palagi. So, yun lang, gusto ko lang malaman kung is it for BBM? So, kumbaga nag-second emotion kayo. I mean, sinuportahan nyo si PBBM sa kanyang sinabi, panawagan na wag i-impeach ang Vice Presidente. So, ibig sabihin nun, are you in favor for PBBM or nagkataon lang na magkapareha kayo ng pananaw na hindi nga maganda naman or sadya naman talagang hindi magandang i-impeach ang Vice Presidente dahil magkakagulo, di ba? Tiyak. So kumbaga parang ang inaayawan lang, ito understanding ko lang to, based on my understanding. So ayaw lang talaga ng gulo dito ng INC na kapatid natin mga INC, mga kababayang mga INC. Ayaw ng gulo. Kasi talagang magkakagulo, rumble trouble talaga yan. Kasi hindi talaga papayag ang mga ang mga Duterte supporter na basta-basang gano'n na lang. 'Di ba? Na matatanggal yung kanilang sinuportahan. Kasi ako, para sa akin, napakalaking insulto noon na binoto mo bilang Pilipino, law-abiding citizen, taxpayer, consumer taxpayer, ano pa tawag dyan, basta botante, yan pa lang, sa word na botante ka pa lang. So ikaw ay isang Pilipino, may karapatan ka talagang magreklamo. Ibig sabihin may karapatan kang mag-alsa, no, or mainis, di ba, or magalit sa mga taong mga binabayaran na din natin, mga pinapasahod natin ng mga taga kung nasa kongreso, mga quadcom kung tawagin, di ba. So for example, si Franz Castro, di ba? So isa yan sa pinakamalaking diyan problema, siya convicted, di ba? Child abuser, pero andyan siya, nakaupo sa kongreso, tinawag na honorable, and at the same time sumasahod 3 digits 200,000 to 300,000 pala ang sahod ng mga yan. Tapos kung makapagdesisyon sila, akala mo sila yung kung makapagpa-contempt, kung makapagdesisyon sa bayan, akala mo sila yung talaga yung nagmamay-ari, sila yung hari, sila yung champion, sila yung, di ba, napaka-entitled. So parang dinidisregard nila. Hindi man na sila kinalibutan sa 32 million. Hindi ba sila nahihiya? Hindi ba, di ba, no, parang ang liit ang tingin nila sa ang liit ng tingin nila sa mga Pilipino in general. Kasi 32 million, it speaks in general. Oo. Tapos patatalsikin na basta-basta, di ba? Although si VP Sara, game naman talaga siya. Oo, palaban yun game siyang sumagot. Although nakita naman ni VP Sara na opportunity niya ang impeachment case na yan. Opportunity para sa kanyang parang parang limelight. Parang yun ang pinaka proper venue para sagutin niya ang kanyang mga tanong sa kanya na hindi niya ginagawa or hindi niya sinasagot sa quadcom, kasi nga hindi nga proper, hindi nga husgado ang ginawa ng quadcom. Anyway, so dito tayo sa intersection ng Palma Hill, J. Palma Hill. Ayun J. Palma Hill na tayo. So itong J. Palma Hill, hindi naman talaga siya ganun kahaba. Like pinakadulo nito is sa may Padre Gomez. So ang Padre Gomez hindi na isama. Sama ba ang Padre Gomez? Check natin. Okay, so walang nakalagay dito na Padre Gomez. So ibig sabihin bukas passable pa rin ang Padre Gomez. Kasi ang Padre Gomez na yan intersecting, no. Marami siyang meron siyang tinatraverse or ini-intersect na mga main road dito sa downtown Davao. So yun na yung Rojas Avenue, which is okay na din ang Rojas Avenue, hindi rin siya sarado, hindi siya closure bukas. And Bonifacio naman ay road close. So ibig sabihin useless ang Padre Gomez na hindi sinama. Kasi ang Padre Gomez mula dun sa may pinaka-Jacinto hanggang pinakadulo ng JP Rizal. So ibig sabihin from Jacinto, Rojas Avenue, tapos Bonifacio, tapos JP Rizal. So yun yung matatamaan ni
Padre Gomez Street. So ibig sabihin useless din bukas, no? Useless, ito lang akin na to, parang useless din na hindi sinarado si Padre Gomez. Kung hindi rin naman siya makakadaan sa may bandang Bonifacio Street. Kasi nga ang Bonifacio Street ay sarado bukas. Kasama sa road closure. Okay, so ito yung Palma Hill. So yun na nga. Ito si Banggoy, tapos si Imrecto dyan sa unahan. Hindi ko na puntahan yung ano, hindi ko na dapat sabihin sa inyo kung saan matatagpuan ang si Imrecto kasi isa talaga yan sa pinaka-iconic, pinaka-sikat, pinaka-trademark ng Davao City na kalye. So si Imrecto Street dyan na sa unahan. So next is Padre Gomez. So yun na nga, from Padre Gomez doon nagsisimula itong J. Palma Hill hanggang dito sa may Pilayo. So yun po yung Pilayo Street. Okay, so balik tayo sa ating topic. Pag-usapan natin, no, tanong ko nga, hindi kasi malinaw no. So maaring marami siyang mga version or marami siyang mga meaning, no. Marami siyang pwedeng gawing interpretation sa itong gagawin ng INC Peace Rally nationwide. So susuportahan daw nila, no. So hindi nila sinusuportahan si Sara Duterte. Alam niyo 'yon. Kasi may mga nasabing ganoon na mga sa comment box na hindi daw sila, wala silang pakialam kay Duterte. Oo, ang pakialam, wala silang pakialam kay Sara Duterte, ang meron silang pakialam ay kay BBM. Sige, walang problema 'yon. Syempre, nga tayo, 'di ba? Tawag na ito. Nasa bansang tayo, may kalayaan. Ano tawag diyan? May freedom. Meron tayong liberty, may freedom, democracy, no? So, we're in democracy country. So walang problema kung anong gusto ng mga Pilipino. So yun na nga. So it makes sense, no, na nasa democracy country tayo, kaya lahat ay malayang mamili. Kumbaga yung mga leader ng simbahan, mga guide lang ho yung mga yan. Siyempre, di ba, kumbaga parang sila yung tinawag na sugo or sugo, parang gano'n, no. So the chosen one na siyang mga laga, no, mag-lead sa flocks. So kumbaga pag sinabi lang iboboto natin si BBM or si Pinoy or si Duterte o sino man yung mga tatakbo sa pagka-presidente, yun yung parang sinusundan, no, sinusunod ng mga miyembro. Although ako naman kasi dati marami ko kakilala din talaga, no, na mga INC, kasi ang dami nga kasing INC sa Pilipinas, millions din. Sila yata pinakamarami. Ano ba pinakamarami? Muslim, INC o KOJC? Kingdom of Jesus Christ. 'Di ba kasi ang Roman Catholic and tsaka yung mga Protestante, mga tawag nito, mga born again Christians, parang hindi naman talaga sila kagaya sa sa INC, KOJC and mga Muslim na vote blocking, 'di ba? Tama ba ako? So ito na yung J. Palma Hill. Lapit lang, so maliit lang siya na kalye. So ito yung kalye na to nag-i-interact siya sa may Pilayo. So itong Pilayo naman ang lalakarin natin ngayon. So hindi kasama ang Pichon Avenue or Magallanes / parehas lang yun. Ba't kasi binago-bago, no? Nakalit. Pero sige lang, bear with it. Binago na pati magawa. So Pichon Magallanes Street. So hindi rin kasama ang Boulevard. So ibig sabihin talaga normal this bukas. Kasi kung balak talagang i-paralyze bukas ang function ng mga daan, sana lahatin na, no. So ibig sabihin may pasok. Wala akong narinig na mayroong eskwelahan or institution na nagsabing walang pasok or walang trabaho. So lahat normal this bukas. Okay, sorry, hindi pala siya Pilayo. Sorry naman. So it's J. Camos pala. Okay, so mali pala ako, no. So it's J. Camos pala. J. Camos is papunta doon sa unahan. So itong J. Camos is diretsahin mo to. Parang J. Camos extension ba, no? So pag diretsahin mo to, dadaan to, tatawid to ng If Tourist. So hindi to kasama sa road closure. So dito lang, sarado to dito. Tapos yun na, stop na dito yung bukas. Yung magiging
road closure, no? Pero nakalagay dito sa ating binasa ngayon na partially road closure. So ibig sabihin, yung mga affected na mga streets ay ano siya, yung mga affected streets is hindi lahat ngayon ay i-close. So siguro yung San Pedro Street lang. Anyway, makikita naman natin yan mamaya. Kasi ito nga, naglalakad naman tayo. Actually, maliit lang talaga tong downtown Davao. I mean, kaya lang siyang lakarin. So hindi mo kailangan sumakay ng e-bike, tricycle, or taxi. Lakad-lakad lang, no? Kung gusto mong pumunta ng People's Park, City Hall, from City Hall to Rojas Night Market, Rojas Night Market to CM Recto, San Pedro, Bangkirohan, Public Market, ano lang talaga, walking distance lang talaga tong area na to, dito sa Davao. Okay, so G. Camos, tapos ang sa kabila nito ay Pilayo Street na siya. Okay, so ang ano naman, ang Bonifacio Street, sa lahat ng i-road closure bukas, ito na yata ang pinakamataas na kalye, San Pedro Street, CM Recto, and Bonifacio. So ito yung tatlong kalye na to na binanggit ko, ang siyang pinakamahaba, pinakamataas sa kalye. Kasi ang San Pedro, simula doon sa may intersection sa may Trading, Bukana. And ang CM Recto naman is from Pichon to Rojas Avenue. Oh, ito na yun, Pilayo natin. It's Pilayo Campus. So, dire-diretsahin mo to, Pilayo. Maliit lang na kalye ang Pilayo. Very short lang talaga siya. Parang G. Palmahil lang din. So, ito naman, ang kalye na to ay ang Bonifacio Street. Ano, nakasulat, Bonifacio Street. So, ito yung medyo mahaba-haba, mataas din to. Yun na nga, sabi ko sa inyo tatlo, di ba? CM Recto, San Pedro, and San Pedro, CM Recto, tsaka to Bonifacio ang medyo mataas na kalye sa mga nabanggit, no, ng Aero Road closure bukas. So ito yung starting point, starting or end to end, no. So dito magsisimula at magtatapos ang Bonifacio Street. Guys, ano, Grand Ilustre. Sa likod nito, Ilustre Street. Kilalang ano din yung kalye, sikat. And dolo nito, so Boulevard, Quezon Boulevard, or Boulevard na lang. Yun na yung pinakaano dito sa Davao. Pag taga Davao ka, okay na yun, Boulevard. Pero dalawa kasi ang Boulevard eh. Quezon Boulevard and Quimpo Boulevard. So madadaanan mo itong Bonifacio kapag nilalakad mo to dito or tinatraverse mo to, mayroon kang madadaan ng kalye, may intersect. So yun na nga, una ito si Bangoy, tapos ang si Bangoy, si Recto, and Padre Gomez, tapos Arsiaga, Aurora, at kung ano-ano pa. Alright. So lakad na talaga konti dito. Tapos mamaya ay ito sa unahan, Inigo. Malit lang ang Inigo Street. Parang Pilayo lang din. So ito na yung Pilayo Street. So ibig sabihin, si Ilustre Street dito sa likod nito ay hindi siya kasama sa road closure bukas. So passable pa rin siya. Pero yun nga, parang ang endpoint niya bukas, although yun sa may San Pedro Street, no, hindi niya matratraverse ang San Pedro, no, kasi dito lang siya hanggang Ilustre Street lang. So itong area na to dito, sarado to dito, Pilayo. Dito magsisimula ha. So itong nilakad ho natin is ito ho yung ating may kita bukas na sarado. So panigurado puno. Diba sabi ko sa inyo sa mga ilan kong mga vlogs talaga na itong Davao City dati, hindi naman talaga to traffic. Nagkakaroon na talaga ng traffic. Super mega heavy traffic kapag ka mayroong event ang INC. Yung para silang parang nationwide din talaga na kung congregation. Hindi ko alam anong tawag, anong term. Basta pagtitipon-tipon parang yearly o parang anniversary ganun. So, yun yung mga time na ang Davao City is makakaranas talaga ng halos hindi paggalaw ng mga sasakyan. Sobrang traffic. Pero nitong huli nga, mula nung si former President Duterte naging Pangulo, yun na, datingan ang maraming mga investors sa Davao City. So yun na nga, bit-bit ng maraming mga tauhan, mga job opportunities. Kaya ang nangyari, so dami ng sasakyan.
Kaya traffic na yung ano natin, mga kalsada. So hindi na kailangan ng ano, event ng Iglesia ni Cristo. So hindi na kailangan ng event ni Iglesia ni Cristo para maka-experience ng heavy traffic. Peak hour lang, sapat na, no? So ito, jeep, ano pa rin tayo, Hapilayo Street. Tapos ito naman siya, Vicente Duterte Street. Napakalit lang dito na kalye. Tapos unahan nito, next block ay ang Ilustre Street. Tapos Quirino Avenue, Davao Doc. So hindi kasama ang Quirino Avenue, hindi kasama itong Vicente Duterte Street, tsaka yung Ilustre Street. So ibig sabihin bukas passable pa rin dito na area. So sa mga gustong mamasyal ha, pumunta ng Davao, bumisita, mamasyal, I can assure you talaga na ang downtown area namin is kaya lang talaga siyang lakarin. Which is ito yung ano, example, kita nyo naman, di ba? Itong ginawa natin ngayon na maglalakad lang tayo dito sa downtown area of Davao. Okay, so merong intersection. Ito naman ang tinatawag na JP Rizal. So itong JP Rizal ay magsisimula dito. Yan. JP Rizal is corner intersection dito sa may Pilayo Street. Tapos ang pinakadulo nito is Boulevard, no? Quezon Boulevard or Boulevard. So ang kung kunyari galing ka dito, maglalakad ka lang papuntang ano, Boulevard. So madadaanan mo yung UM Bolton o yung UM Bolton. Wait lang, kasama ba ang UM Bolton sa sarado bukas? Tingnan natin. Let's check. So you know, hindi nakasulat dito yung Bolton Street, pero kahit pa hindi isulat dito ang Bolton Street, anong gagawin mo sa Bolton Street bukas? Eh hindi ka rin naman makakadaan, di ba? Yung ano, ibig sabihin yung mga sasakyan. So hindi ka rin naman po. Anong gagawin mo bukas sa Bolton, 'di ba? At ang Bonifacio Street is hindi madadaanan ng sasakyan, sarado. So itong Palma Hill sarado din. Itong JP Rizal sarado. So ibig sabihin yung mga may sasakyan diyan bukas sa may Bolton Street, so dito sa may bandang UM ay hindi siya makakagalaw, hindi makakalabas, wala rin makakapasok. Kasi nga sarado itong kalye na to, JP Rizal. Kabila naman ay Palmahe, Bonifacio. Tapos Sibang, yun na nga, Bonifacio. Okay? So hindi siya makakapasok, walang makakapasok bukas sa may bandang UM area. So ang tanong, paano kayo makakapuntang UM bukas makapasok sa mga sa mga instructor, di ba? Mga professor. So lakad na lang, no? Walking distance lang naman eh. Hindi naman malayo sa mga estudyante, sanay na rin maglakad yung mga 'yan. So hindi sinama yung yung Bolton sa sinabing dito, road closure. So ibig sabihin yung mga papuntang Bolton Isla extension, so pwede pa rin malakad, no? Or mabiyahean pa rin, madadaanan ng mga sasakyan pa rin, still possible. So yun na nga, ulitin natin itong ito yung JP Rizal, ang pinaka nito, pinaka madadaanan niyang may intersect yung madaanan kapag kayo pupunta sa pinakadulo sa may Quezon Boulevard ay ang Bolton Street, CM Recto. Tapos yun, meron din siyang intersection sa may intersection sa may Padre Gomez. Tapos yun Boulevard na siya. Okay, so sa may San Pedro Street, which happens na ito yung pinakamahaba as far as I know na kalye na masasarado bukas. San Pedro Street. So yun, sa mga mamamasyal dito sa Davao City. So kung city tour lang din naman, yun na nga mga pinaka-iconic places namin dito, City Hall of Davao. Yun na nga, which is andyan nag-oopisina yung si Batang Mayor, si Sebastian Duterte, si dating Pangulong Duterte, tsaka si Vice President Sara Duterte. So dyan sila dati nag-oopisina, City Hall of Davao. Tapos punta kayo ng Rojas Night Market, so lapit lang din siya, walking distance lang din. Tapos yun, People's Park and Bangkirohan Public Market. So as far as I know, yun lang yung apat na yun ang pinaka-iconic, no, dito sa downtown of Davao na talagang must visit place kapag kayo bumibisita sa lugar namin dito sa Davao. The rest is kailangan na sumakay o bumiyahe ng napakalayo. Like punta kayo ng Marilog para sa Sea of Clouds experience, Samal Island para sa napakagandang dagat, napakalinot, napakalinis, and Mount Apo. So ito na yun, San Pedro Street. Ito yung Avenue namin, Wireless Avenue.
Hindi ano siya, underground cabling system na kalye ng Davao. So wala kang makikitang mga gawad ng kuryente, overhead. Di ba kita mo naman. National Rally Peace. Ayan o. So ito na yung ano, gagamitin ng ano, down low. Lights and sounds, no, na gagamitin bukas sa kailang ano, peace rally. So ibig sabihin, peace rally, may magsasalita, may mag-speech, mayroon silang stage, pero hindi sila sisigaw. Ano? So kasi nga peace. So parang ano lang, solemn or tahimik, gano'n, no? Katahimikan. So hindi maingay, hindi magulo. So peace rally nga siya. Kasi INC is for peace. Hindi sila para sa pagkakawatak-watak or hindi sila sa gulo. 'Di ba? So in support sila sa panawagan ni PBBM. Ako naman hindi ko rin naman alam kasi marami rin kasing meaning, maraming mga rason, no? Bakit sinabi ni PBBM na wag na lang i-impeach or wag nang i-impeach si Sara Duterte. I don't know. Hindi ko alam kung anong rason. May mga purpose ko kasi sa diyan, no, na depende lang sa ating interpretation. So yun na yung ano, naka-ready na, no, naka-set na. I mean ano, you know, prepare na yung ano nila, down low light and sound system para sa gaganaping ano, INC Peace Rally bukas nationwide. Okay, so ito na yung ano, pinaka-last na kalye na mapupuno bukas ng mga kapatiran nating mga INC. So sa unahan nito is Pichon ang Magallanes Street na siya. So puntahan natin. So passable pa rin siya bukas. Hindi siya sarado. So syempre may trabaho, may pasok. So yun na nga, yung mga nag-aaral dito sa gitnang ano, downtown area, for example University of Mindanao, so lakad na lang sila, no, bababa sila sa may ano, sa may UM area, tapos yun lakad na lang papuntang eskwelahan. Hindi naman malayo, walking distance, tsaka ano na lang, exercise. Oh, ha? Ano lang, napakadali lang maglakad dito sa Davao City. Hindi siya mahirap na ano, hindi siya mahirap na lagarihin. Walking distance lang talaga lahat ng mga iconic or yung mga trademarks namin dito sa Davao City. Downtown area. So kapag sinabing downtown, ulitin ko lang ulit, no? Paulit-ulit nang walang katapusan, walang kasawa-sawa. Pag sinabing downtown area is dito lang matatagpuan yung City Hall, Rojas Night Market, People's Park, Davao Museum, at meron kaming nag-iisa Gaisano Ilustrino na mall, shopping mall. Kasi yung Gaisano Mall and Victoria Plaza, parang ano siya downtown area pa rin naman siya, pero or population district, pero ano siya walking distance pa rin ba siya? Tama, walking distance pa rin naman. Sige, sama na natin. So tatlo sa downtown area of Davao City. So meron kaming tatlong shopping mall dito. Yun ang yung Gaisano Grand Illustre, Gaisano Mall and Victoria Plaza in CCC sa may Bahada, which is walking distance lang from Davao City, sa may Boulevard. Sorry, sa may CM Recto. Wala pang tulog. Just me, so medyo na tayo, lutang tayo dito. So, ito na yun na Pichon Street. Yan nakasulat Pichon Street. Pero kapag kay taga Davao City, hindi talaga Pichon ang natin dito tawag, it's Magallanes Street. So yun ang kinalakhan nating pangalan ng kalye, Magallanes Street. Pero Pichon na siya ngayon. Ano yun? Wala pa lang ano yun. Okay. So ang dulo naman nito is Boulevard, no? Tapos intersecting CM Recto. Okay, diretso na tayo. Balik. Ay, tayo. Dito tayo dadaan papuntang City Hall of Davao. So panigurado, yung tinutukoy dito na temporary closure, road closure. So baka itong may City Hall Drive. Kasi nakasulat dito 9 PM. 9 PM January 11.
hanggang alas 8 ng umaga sa January 13. So ibig sabihin sa balo ng gabi 9 PM road closure na siya. Partially lang ha. Tapos pagka alas 8 ng umaga sa January 13, Monday, Lunes, ay talagang full closure na talaga. So so far wala pa tayong nadaan ng kalye or nakitang kalye dito na may nakalakay ng no entry. So baka dito pa lang ngayon, no, sa may area ng City Hall Ground or City Hall Drive or San Pedro Square. Meron palang additional, no, Tulip Drive, Bago Aplaya, Coastal Road, sarado din. Partially will be partially closed on January 13. Okay. So dito na tayo sa may corner ng Iniego, pero ano to, kilala to ng mga taga Davao as Anda Street. Anda Iniego Street. Okay. So sa likod naman ito ay ilog na siya ha, Riverside, Magallanes Riverside, Grand Mincing or Grand Mincing. Yan, Angel's Burger, oh. Buhay pa pala. Pero walang tao. Ayan, oh, Kuya Ed, shout out. Buffet. Isa to sa mga pangunahing buffet restaurant dati sa halagang 99 pesos. Bernardo X-Ray Medical Clinic. So alam yan ang mga kumukuha ng mga health card dito sa Davao. Okay, so andito na tayo sa may City Hall Drive. Okay, welcome to City Hall Drive, kung saan located yung opisina ni Mayor Basti Duterte. Pero dito tayo. Dito tayo dadaan sa Rizal Park, in between Rizal Park and Osmeña Park, Quezon Park pala. So bakante na itong area na to dito. Gusali, ito yung opisina ng City Engineering Office or CEO. Ngayon bakanting lote na siya. Ginagamit lang siya as parking space. Ano kaya itatayo na lang dito? Sino nakakaalam dyan? Let me know in the comment box. Of the House Secretary General. Okay, so di ko alam kung saan magiging nila. Meron kong nakitang kasi sana yun eh. Road closure and traffic advisory na page dito sa Davao City sa Facebook. Kaso nga lang hindi ko na save for reference. Kasi merong lugar dito kung saan meron silang stage. So dito yata siguro, no. Dito siguro nakalagay.
Sige, mamaya tanong tayo ng ano, konti. Kung saan ba talaga located yung pinaka-stage ng kanilang peace rally. So ito na yun, Davao City, City Hall. Ito yung People's Park, ito yung Rizal Park. Ito naman yung Quezon Park. So kita naman natin dito, meron silang ini-install dito ng mga sound systems. So baka dito yun bukas. Okay no, so confirm dito yung yung pinaka-stage nila bukas ng ating mga kapatirang INC. So dito sila mag-speech bukas. So from the word rally, peace rally. So rally siya, from the word rally no, so may magsasalita yung pinaka importanteng tao, yung pinaka VIP o kung sino man yung may pangalan no sa kanilang grupo. So sila yung magsasalita, pero hindi siguro yung typical na rally na meeting de avance na magsisigaw no. So siguro parang tahimik lang na paano ba yun, tahimik na pagsasaya, basta kalmado no. So yun, parang walang tension. So yun po nang i-expect ko natin. So yan lang, para siya, confusing talaga siya sa atin ng mga Pilipino, lalo sa mga Duterte supporter, kung para saan ba talaga, ano nga ba talaga ang intention, or ano yung intention, peace rally, ayaw ng gulo. So magra-rally sila no, peacefully, hindi rally na mag-iingay na, kasi di ba mostly sa mga rally kasi nagbabatuhan, di ba, sa kabilang kampo, di ba? So dalawang grupo nagbabatuhan, di ba? Parang Manila, common na scenario na makikita ho natin sa mga rally na nagaganap sa Kamaynilaan. Alright, so yun na siguro. So maraming mga hindi nabanggit na kalye dito na road closure bukas. Pero parang useless din siya. Parang yun na yun, no, matik na yun. For example, ito nga Bolton Street, diyan dito sa may kabilang papuntang UM. So anong gagawin mo sa di ba? Kumbaga ngayon pa lang, kung may sasakyan ka diyang nakapark sa harap ng UM, so ngayon pa lang Sunday or mamaya pa lang, so pull out mo na, ilabas mo na lang, magamit mo bukas kasi hindi na nga siya makalabas dahil nga sa sarado itong kahabaan ng San Pedro Street, sarado ang Bonifacio Street, sarado din ang Sibanggoy. So ito na yung nila, pinaka-stage bukas no, January 13. So magsisimula alas 8 ng umaga. Hanggang anong oras ba yung peace rally nila dito? Tingnan natin. Okay, so siya, road closure 8 AM hanggang alas 8. Alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, January 13, for the INC or Iglesia ni Cristo National Peace or National Rally for Peace. Yun no, National Rally for Peace. So yun na, malinaw ang intention, malinaw yung yung pagkasabi dito na rally for peace. So katahimikan, rally para sa katahimikan. Like wala nang awayan, wala nang hidwaan, pero hindi kasi ganoon yun no? Talagang hindi yan titigil talaga ang mga Quadcom, hindi talaga titigil itong tropa ng mga Tambalalays na pinangunahan ni Tambaloslos na sirain, durugin at patalsikin itong botihing dating mayor na ngayon ay VP Sara Duterte, di ba? So tingnan natin kung anong magiging kinalalabasan nito bukas, anong magiging effect nitong National Rally for Peace nitong INC. Kung matitinag ba nila or mapapatigil ba nila yung yung katarantaduhan nitong nitong mga Tuwadcom or Quadcom. Okay, so sa tingin niyo? We're done, no? Okay na tayo dito. So we're done sa ating paglalakad, full closure. So maraming salamat sa mga nanonood. If you've come this far, maraming thank you. Ang galing no, kasi talagang umabot kayo ng 49 minutes para mapanood ang ating vlog. So pwede na siguro tayo matulog. It's 7:30 na ng umaga.
Okay, so linggo pala ngayon, so it's a church day. Parang sa limit eh, parang sa limit.